Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians, chapter 1, verses 18 hanggang 21. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihang din yun ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Resurrection power, nararanasan pa ba yan ng mga believers today? Yan po ang prayer ni St. Paul. At dito po sa mga verses na binasa natin, tatlo po yung mahalagang points ng prayer po ni St. Paul. Unang-una, dapat maranasan natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Pangalawa, ay yung pong ma-enjoy natin yung riches na meron po sa ating inheritance na tinanggap natin simula nung nanalig tayo sa Panginoong Hesus. Pangatlo po, maranasan natin yung kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Kaya ako'y naniniwala, ako'y pagpipray tayo ni St. Paul ngayon, ito pa rin yung kanyang prayer. Kasi napakahalaga po na maranasan natin ito sa ating mga buhay. Kaya lang ang tanong, ganito ba nangyayari ngayon sa buhay ng maraming tao? Especially sa ating mga Christians. Nakakalungkot pong isipin na maraming mga Kristiyano na talunan sa buhay. Lagi po silang alipin ng kasalanan at para bagang walang kapangyarihan yung kanilang mensaheng napapakinggan. Alam niyo po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 14, 17 and 18, ang argument po ni St. Paul ay ganito, para sa kanyang makapangyarihan po ang pagkabuhay ng muli ng Panginoong Hesus. Kasi sabi niya, kung hindi nabuhay ang Panginoong Hesus sa mga patay, walang silbi yung aking pangangaral. At mananatili pa rin kayo sa inyong kasalanan. At walang pag-asa yung mga taong namatay na. In other words, para bang sinasabi ni St. Paul, kung hindi nabuhay ang Panginoong Hesus mula sa mga patay, walang silbi yung ating pananampalataya. Kaya alam niyo po, napaka-positive po ng resurrection message. Sana kung maiintindihan lang natin ito mga believers, na gusto ng Diyos na ma-empower po tayo. Kaya ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat ng ito. Siya'y namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, at siya'y nabuhay namang muli upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ang business po ng Diyos ay magbago ng buhay, mag-empower ng buhay. At nawa tayo mga believers, mabuksan yung ating mga mata sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Nakakalungkot isipin, akala natin minsan tayo ang magbabago sa ating sarili. Hindi po, yung kapangyarihan po ng Diyos na kumikilos sa atin. Naalala ko po, many years ago, meron sa akong kaibigan, hindi pa kami Christian noon, pag tinignan ko po yung kanyang buhay, talagang napakadumi, napaka-immoral, at talagang kitang-kita ako sa kanya noon na parang wala nang pag-asang magbago. Kaya may nangyari pong himala sa kanyang buhay, minsan ay nabahaginan po siya ng mabuting balita, at nagulat po ako. Nagsimula po siyang umattend sa church. Actually, mga ilang panahon din yun na pagka nakikita ko siya, parang ako mismo hindi na umaasang magbabago pa siya. Kaya lang lumipas ang maraming taon, hindi ko na siya nakita. Pero last year, nakita ko po siya. Nag-usap kami. Nagulat po ako. Isa na po siyang servant ng Panginoon at ginagamit sa worship ministry. Yung kanyang buhay ay ibang-iba na kaysa dati. Kaya hindi ako makapaniwala na itong ganito karumi, kasama, immoral na tao ay kaya palang baguhin ng Panginoon.
Ito po yung mga klase ng himala na pinapatunayan po ng resurrection power ng ating Panginoong Hesus. Kasi minsan akala nating himala makakakita tayo ng mga kamangha-mangha o kabalaghan na mga himala na para bagang sobra ng supernatural at hindi na natin kayang paniwalaan. Pero alam niyo po, everyday gumagawa ng himala ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabago niya ng buhay ng maraming tao. Yung iba sabihin niya, Pastor, hindi na rin ako naniniwala sa mga himala today kasi hindi na ako nakakita ng mga lumpog nakakalakad, bulag na nakakakita. At yung sinasabi sa Biblia ng mga supernatural signs and wonders. Well, kapatid, iba-iba lang yung pagkilos ng Diyos. Pero alam niyo, may isa akong kaibigan na natagpuan na meron siyang malaking-malaking tumor sa kanyang utak. Ano po? At kung siya lang nagtatanungin mo, mas gusto niya nang umuwi kay Lord. Ano po? Dahil nakakilala naman siya sa Lord. Pero alam niyo po, nung siya inoperahan, nagulat po yung mga doktor kasi yung malaking tumor sa kanyang utak ay hindi dumikit sa kanyang utak at madaling natanggal ng doktor yung pagkalaki-laking tumor. Ano po? At pagkatapos siyang operahan, parang walang nangyari. Hindi na impaired yung kanyang ibang pagkilos o yung kanyang pagsasalita. Hindi po siya naparalisado. Parang walang nangyari. At ngayon, alam niyo po, naglilingkod siya sa Panginoon kasama ng kanyang buong pamilya. Yan ba kapatid, hindi himala? Himala rin yan. Iba-iba lang yung kwento ng ating mga himala. Kumikilos pa rin ang resurrection power ng Panginoong Hesus sa buhay ng mga nananalig sa Kanya. Kaya kung ako'y tatanungin ninyo, sikreto po para ma-experience natin yung resurrection power, yung pong kahalagahan ng revelation. Ano po? Kailangan po wag makulong yung ating pag-iisip. Sa panahon natin ngayon, hindi na kumikilos ang Diyos. Naghihimala pa rin ang ating Diyos. Iba-iba lang yung ating kwento. Pangalawa, kailangan po lagi tayong puspos ng Espiritu Santo. Kaya po ibinigay ang Holy Spirit to empower us, to recharge us. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 5, verse 18. At higit sa lahat ito, gusto ko pong matutunan ninyo. Sabi sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Kailangan puno tayo palagi araw-araw ng salita ng Diyos. At alam niyo po, ang ginagawa niyan, pinalalakas natin yung ating spirit man. At pag malakas po yung ating spirito, malakas po tayo sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay na ito. Kaya alam niyo po, the resurrection power of our Lord Jesus Christ is still available today. Manalig lang tayo. Ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.